Alright mga boss, good morning. Yan pong nakikita nyo sa screen nyo ngayon, mapa yan ng Iba Zambales. Meron tayong i-vlog na property ngayon, dyan sa area na yan. 1.5 hectares, po. Ito po yung property. Yan. Yan. Pag itong area na to. Yan. 1.5 hectares yan, along bypass road, bagong gawa yung bypass road na yan. Magandang pagkakagawa niyan. Nakita nyo naman, meron pang shoulder, di ba? And marami na rin pong nag-exist na bypass road dyan na wala pa dito sa mapa. Dito sa area na to. Sa kaliwa, mapapansin niyo marami ng residente. Yan. Residential area po kasi yan eh. At yung Govic Highway, ito ang Govic Highway. Alright, so ang proximity niya mula dito sa property, malapit lang, di ba? Papansin nyo rin dito may tulay. Papunta na yan sa tinatawag nilang tambak. Part pa rin ng Iba yan. Pero dito po sa tinatawag nilang tambak, may ginagawa na rin kalsada rito. Papunta naman dito sa Botolan. Alright? Palabas dyan ng Taugtog. Ito pong area na to, parang bayan yan sa loob ng Botolan yung sinasabi ko. Papunta na yan naman, papunta sa Tarlac. Okay, may ginagawang kalsada dyan papuntang Tarlac. Kaya mapapansin ninyo sa mapa, maganda yung location ng property. Eventually, dati po kasi puro palayan yan eh. Actually, lahat yan palayan yan before noon. Pero because of urbanization, yan, pressure ng urbanization, na-reclassify na po yan as residential and commercial yung iba dyan. Now, ito, malaki ang po nito, magiging eventually magiging residential and commercial area. Usually kasi yung mga nasa tabi ng kalsada, commercial area eh. At makikita nyo malapad yung kalsada, di ba? Compared dito sa iba, mas malapad pa nga po siya kaysa dito sa Govic Highway. Yan. Dito sa Govic Highway, ang presyo po ng property dyan, ang presyo ng lupa dito, nasa 12,000 to 17,000 na po per square meter ang bentahan ng property dyan. May ginagawang subdivision na maganda rito eh. Nandito rin yung pinakamagandang ospital sa Iba. So makikita yung proximity mula dito sa binibentang property, napakalapit lang. Alright, ito yung munisipyo. Saan ang munisipyo Nandito ang munisipyo. Ayan, ito po yung munisipyo. Okay, nandito ang Kapitolyo. Nandito. Tapos, coastal area kasi ang Iba. Ayan o. So, itong kalsada na to, itong Govic Highway na yan, itong area na to, yan. 12,000 to 17,000 na po ang presyo ng lupa dyan ha. Undeveloped, raw land. Yung mga nasa 15 pataas, ito na yung mga natambakan nila. Okay? Yan. And then, andito yung palengke ng Iba. Ito. Ayan ang palengke. Okay, so basically or technically halos malapit po siya sa Central Business District ng Iba. At ang nakikita ko dito, darating ang panahon, mas unang magiging residential area itong lugar na to. Bakit? Kasi yung connection niya sa kabilang bayan at yung accessibility niya coming from north and south is maganda, 'di ba? Pwede kang may access dito. Yan papunta doon, may access ka dito. May access galing sa munisipyo. So lahat pwedeng tumumbok dito sa property na to. Ayan. Itong entire block na to someday, yan ang magiging residential area. Bukod sa mataas po yung kanyang elevation, mga boss, no? Yan. Alright, ito farm ng ABS-CBN po itong lugar na to. Okay? So mga boss, puntahan natin yung property. Pero, by the way, makita nyo, ang haba ng frontage niya. Yan, diba? Haba ng frontage, mga boss. So, napakaganda nitong property na to kapag ma-hold nyo lang at after 5 years, ang ganda na ng presyo dyan, mga boss, kaysa yung pera nyo na sa bangko. Okay, mga boss, puntahan po natin.
Alright mga boss, andito na po tayo sa property mga boss, no? Bago ko po i-discuss sa inyo itong property, shoutout muna kay Boss Kip Eric Jade. Ano po, kagagaling niya from Middle East. Pasalubong siya ng sombrero sa akin. Pasalubong pa siya ng body bag. Tapos may pabango pa, syempre. And meron pang smartwatch, hindi ko na suot. Inarbor ng anak ko eh. And then meron din siyang binigay na tabletas. Ano kaya yon, Boss Kip ha? Para saan yung tabletas na binigay mo sa akin? Anyway, Boss Kip, maraming salamat sa iyo ha. Ingat ka lagi. And also mga boss, yung mga gusto pong magpa-vlog ng kanilang mga properties, no? Yung may mga properties na idle, na gusto nyo nang ibenta, tulungan ko kayo magkaroon ng exposure sa market o madagdagan pa yung exposures niyan sa market. Vlog natin, libre lang naman po yung vlog. Tawag kayo dyan sa aking contact details. Alright? Okay, ito pong property mga boss, dalawang titles to, ano? Yung open field nasa 13,000, ilan na ba yun ha? Nasa 13,257 square meters, okay? Mahaba ang frontage mga boss, mga 250 square meters. Tapos itong kinatatayuan ko is another title, nasa 2,216 square meters po. So all in all, nasa 15,473 square meters mga boss, mga ma'am, mga sir. Napakaganda ng location ng property. Itong bypass road po na to, bagong gawa yan mga boss, no? Magko-connect po yan sa Govic Highway, sa National Highway, going to Botolan. May mga ginagawa na rin pong ano dyan, daan dyan. Dumadami na rin yung mga bypass roads dito, marami na rin ginagawa. At yung kabila, nakita nyo naman, dinaanan ko yan kanina, sabi ko nga, highly urbanized na po. So yung pressure ng urbanization o yung encroachment ng urbanization, unti-unti na pong papunta yan dito. Okay? Diyan sa kabila mga boss, pumapalo na ng 8,000 to 10,000 per square meter. Doon naman sa may Govic Highway, which is about mga less than kilometer from here, pumapalo na po ng 12,000 to 17,000 to 18,000 per square meter po ang mga lote dyan. Okay? Kaya itong property po na binebenta, nasa 2,000 pesos pa lang per square meter. All or nothing, hindi po nila binebenta yung isa lang. No? Yung 2,000 lang, hindi po nila binebenta. Kailangan buo po yan para merong hindi na magiging problema yung right of way. Ano po? Pasok na kaagad dito. So kung halimbawang nasa 15,473 square meters yan, sa 2,000, sabi ng aking mahiwagang calculator, nasa 30,946,000 po lahat. Okay? For 1.5 hectares, nasa heart kayo ng Iba, Zambales, ano? Very good location, malapit kayo sa beach, malapit kayo sa National Highway. Nandito na rin gagawin ng SM Mall, balita ko ano po. So, mabilis ang appreciation po ng property dito mga boss, no? Like last year lang dyan sa Govic Highway, may nabibili pa dyan 10,000 pesos per square meter. Ngayon, wala na po kayo makitang 10,000 pesos per square meter dyan, yung along the Govic Highway. Ano po? Ito, eventually, magiging main thoroughfare din to kasi marami po itong kinokonek na mga barangay at mga main thoroughfares. Strategically, ano po yan, position yung kalsada na yan. Ang haba pa ng inyong frontage mga boss. Alright? So this property again is 15,473 all in all, selling for 2,000 pesos per square meter. That is 30,946,000. Negotiable yan mga boss. Sabi sa akin ng may-ari, kayo nang bahala mag-usap kasi marami naman kayong pwedeng pag-usapan, di ba? CGT, transfer, attorney's fee. So yan ang lahat na ilalatag din nyo sa table. Now, if you have a buy offer in mind, kontakin nyo po ako, nandiyan ang aking contact details mga boss, mga sir, papaabot natin yan sa may-ari. And if you want to go, visit this place, trip tayo dito mga boss, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong property na to. Okay? Of course, mataas yung kalsada, yan po yung magiging point of reference ninyo kung sakasakaling i-develop nyo to, papatambakan nyo. But then again, syempre kapag ginastusan nyo yan ng patambak, hindi na lang 2,000 pesos per square meter yung value ng property. Yung lupang tinambak nyo mismo, doble ang presyo nun, di ba? The moment na tinambakan nyo na yan. Okay, pwede nyo naman tambakan pa unti-unti, di ba? Pwedeng dito muna, yung residential area muna. By the way mga boss, hindi po ito CLOA ha. Ano po ito? Emancipation Patent. TCT mga boss. So, basically,
madali ang transfer papunta sa panibagong owner. Darating ang panahon, pwede niyong ipa-reclassify yan para ma-portion-portion niyo yung property at para kung gusto niyong ibenta, halimbawa, in the future, paunti-unti, mas mabilis mong i-liquidate. Siyempre, hindi na ganun ang presyo, hindi na 2,000 per square meter. Yan, di ba? Buy and hold mga boss, mga sir, napakaganda nito. Or simply, your retirement farm lot dito sa Iba, Zambales. In the heart of Iba, Zambales. Nauubos na yung mga farms dito mga boss. Kino-convert na nila into subdivision, commercial area. Kaya darating ang araw, kung sino yung may farm ang mas may value. So there you go mga boss. Kung may mga katanungan pa po kayo sa property na to, feel free to get in touch. Nandyan po ang aking contact details sa screen. Nandyan din po sa description ng video na to. Plus yung iba pang detalye tungkol sa video tungkol sa lupa na to mga boss, nandyan po sa description. Again mga boss, mga sir, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Till the next video mga boss, mga sir. Ciao.